afternoon everyone. Again, this is Brother Ricky. Pag-uusapan natin ngayon ay ano ba talaga ang kahulugan ng pagiging born again or being born from above. Sa Gospel po ni John, chapter 3, nagkaroon ng conversation between a Pharisee and the Lord Jesus Christ. Basahin natin, John chapter 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? John chapter 3, verses 1 to 12. So dito po, makikita natin sa conversation ng Panginoong Jesucristo at ni Nicodemus, pinag-usapan nila ang patungkol sa pagiging born again or the new birth. So ang tanong dito, ano ba ang gustong sabihin na being born again? May tulutan nyo ako sa original na lingwahe, ang again dito na meaning galing po siya sa salitang anothen, na ang isang meaning ay again. At tama naman po itong translasyon o pagkasalin. Pero meron pa siyang isang kahulugan, meaning. Ang again dito, yung anothen sa Greek, ay ibig sabihin din from above. So kung isasalin ko uli ito, na sinabi ng Panginoong Jesucristo, sagot niya kay Nicodemus, ang sabi niya rito, except a man be born from above, he cannot see the kingdom of God. Now, ang tanong dito, ang pagiging born again ba ay isang desisyon ng tao? Kaya ba itong gawin ng tao? Kaya ba itong gawin ng isang ministeryo o nagmiministeryo o ng pastor o ng pare o na kung sino man para sa isang tao na siya ay maging isang born again? So, ngayon, kung gagamitin natin ang salin na born from above, ang tanong dito sa atin, kaya ba nating gawin itong ipanganak na muli sa itaas? Be born from above. So malinaw na ang kasagutan, hindi natin ito magagawa. Parehas ng kapanganakan nating pisikal. Nung tayo ay ipinanganak dito sa mundo,
wala tayong contribution. Lumabas na lang tayo rito at nabuhay tayo dito sa mundo. Kumbaga, sa madaling sabi, nung ipinanganak tayo dito sa mundo, wala naman tayong naging contribution, wala tayong naiambag para tayo ay ipanganak ng ating ina, ating magulang. At kagaya nga ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, except a man be born from above, he cannot see the kingdom of God. Sabi nga dito ni Nicodemo, sagot niya sa Panginoon, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? So, sabi dito ng Panginoon sa kay Nicodemus, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ngayon, magkaiba po ang dalawang sagot ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus. Una, sabi niya, except a man be born from above, he cannot see the kingdom of God. Ngayon, yung pangalawang sagot ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang sagot ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, doon sa tanong niya, na how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? And Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So yung una, except a man be born from above, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yung pangalawang sagot ng Panginoong Jesucristo, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ngayon, yung sa pangalawang sagot ng Panginoong Jesucristo, papasok na ang isang taong ipinanganak ng Diyos ng tubig at ng Espiritu, makakapasok siya. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, magkaiba po ang dalawang sagot ng Panginoong Jesucristo. Pero bago pa man tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, una sa lahat, dapat tayo muna ipanganak na muli o ipanganak sa itaas upang tayo ay makakita o makita natin at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kasi bago pa tayo magkaroon ng muwang, kumbaga titignan natin ang bata, pag pinanganak siya, totally dependent sa kanyang nanay. So hindi pa siya kumakain sa kanyang sarili. Kailangan siyang patidin, kailangan siyang pakainin ng kanyang mga magulang, lalong-lalo ng kanyang nanay, habang siya ay sanggol pa lamang. So parehas natin, kailangan muna natin ipanganak na muli o ipanganak sa itaas ng Espiritu ng Diyos para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. At bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, dahil ang Diyos ay isang Espiritu, dito nga sa next chapter, John chapter 4, sagot ng Panginoong Jesucristo doon sa Samaritan woman, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. John chapter 4,
verse 24. So, ibig sabihin, ang Diyos ay Espiritu. At sino man na gustong pumasok sa kaharian ng Diyos ay dapat maging Espiritu muna o ipanganak na muli ng Espiritu ng Diyos para maging Espiritu din siya. Amen? So bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, bago natin makita, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, kailangan tayong ipanganak na muli sa itaas ng banal na Espiritu. Wala pong ibang makakagawa nito kundi Diyos lamang. At ito ay trabaho lamang po ng banal na Espiritu na ipanganak muna tayo sa Espiritu para makita natin ang kaharian ng Diyos at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, "Marvel not that I said unto thee, ye must be born again." Ang word na must ay ibig sabihin, walang exemption. Kung gusto natin makita ang kaharian ng Diyos at makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan natin maipanganak na muli ng Espiritu ng Diyos. Ye must be born again. And sabi nga ng Panginoong Jesucristo, "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit." Hindi natin alam kung paano ito gawin ng banal na Espiritu, at wala na rin tayong pakialam kung paano niya ito gagawin at kung kanino niya ito gagawin na tao. So ang importante rito ay magkaroon kayo mismo ng personal na experience ng kapanganakan ng Espiritu ng Diyos. Dahil kung hindi mangyayari na maborn again tayo o maborn from above tayo, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos at hindi rin tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Ito ay trabaho lamang ng Espiritu ng Diyos sa bawat kaluluwang tatawagin niya para sa Panginoong Jesucristo. So hindi ito dahil sa desisyon, hindi ito dahil sa kagustuhan natin. Kaya, kumbaga, walang ibang basihan na tayo ay magkaroon ng ganitong experience kung di ma-experience ito ng bawat isa sa atin para tayo mismo ang makapagpatotoo na nagkaroon talaga tayo ng kapanganakan mula sa banal na Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan lamang sa kapanganakan ng banal na Espiritu, natin makikita ang kaharian ng Diyos at makakapasok din tayo sa kaharian ng Diyos, dahil pag nagkaroon tayo ng kapanganakan ng banal na Espiritu ng Diyos, dadalhin tayo ng banal na Espiritu sa Panginoong Jesucristo upang makita talaga natin kung sino ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos, na tagapagligtas at Lord ng lahat ng mga ipapanganak na muli ng Espiritu ng Diyos dito sa lupa. So, hindi ito para lang sa iilan. At kung ikaw ay naiisip mo o nag-iisip ka na papasok ka sa langit, na wala kang spiritual birth, na galing kay Holy Spirit, hindi ito mangyayari. Imposible na sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo at makita mo ang kaharian ng Diyos at makita mo rin o makapasok ka rin sa kaharian ng Diyos. Imposible. Sabi nga ni Nicodemus answered and said unto him, "How can these things be?" Paano ba itong mangyayari? How can these things be? Sabi ng Panginoong Jesucristo, "Di ba isa kang guro, master ng Israel?
at hindi mo alam to. Know is not these things. Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? So, ibig sabihin, dapat natin itong maintindihan dahil ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay mga bagay dito sa lupa. Pero, kagaya nga ng sinabi ko, para makita natin ang kaharian ng Diyos at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, kailangan natin magkaroon itong personal experience ng kapanganakan na ginawa ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Nang sa gayon, makita natin at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ulitin ko, ye must be born again. Walang exemption. Walang sino man na pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya ipapanganak muli ng Espiritu ng Diyos. Kasi sabi nga ng patotoo ni Apostol Pablo, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. At kung pupuntahan natin ang chapter 4, sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Samaritan woman, ang hinahanap ng amang nasa langit ay ang mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So, hindi yun dahil nandyan ka sa isang iglesia, nag-attend ka ng mga worship service, nakikinig ka sa salita ng Diyos, ay katunayan ng ikaw ay sumasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Dapat magkaroon ka ng spiritual birth, kapanganakan muli sa Espiritu ng ating Diyos o sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi sinabi nga ng Panginoong Jesucristo doon sa Samaritan woman, John chapter 4 ulit, verse 23, but the hour cometh and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is Spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, dapat maging espiritu tayo para masamba natin ang ating amang nasa langit sa spirito at sa katotohanan. Paano ba ito mangyayari? Yun ang malaking katanungan. Paano ba mangyayari ito sa ating mga buhay? Ako po, bilang patotoo, dati wala naman akong pagkakilanlan sa Panginoong Jesucristo. At wala rin akong pagkaintindi patungkol sa kung sino siya. Pero sa habag at biyaya ng Diyos, nung ako ay bigyan ng Panginoon ng puwang sa aking puso, nahanapin at tanungin kung sino siya, doon ako dinala ng Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu sa kanilang salita dito sa Biblia. At ako ay nabigyan ng habag at biyaya na mag-umpisang basahin ang kanyang salita. At doon ko unti-unti nakilala at nalaman kung sino ang Panginoong Jesucristo at ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa akin. So doon pinaintindi sa akin ng banal na Espiritu at ipinakita kung sino ang Panginoong Jesucristo. At I believe, bago nangyari yon, ginawa na ng banal na Espiritu na bigyan ako ng panibagong puso at espiritu para makita ko talaga kung sino ang Panginoong Jesucristo. Ang description na mas malinaw, ano ba talaga ang pagiging born again, yung doon sa kasulatan sa Old Testament kay Ezekiel chapter 36, Ezekiel chapter 36.
Ito ang description. Kaya nga, masasabi natin na hindi ito desisyon ng tao, hindi rin ito kagustuhan ng tao na siya ay ipanganak na muli ng Espiritu ng Diyos. Sabi rito ng Panginoon kay Ezekiel, "Then I will sprinkle clean water upon you. Ye shall be clean." Ang water, and dito nga sa sinabi, sa John chapter 3 ng Panginoon si Kristo, "Except a man be born of water and of the Spirit." Water represents the Word of God. So, mababasa niyo yun doon sa sulat din ni Peter. Okay? So, sabi dito, "Then I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit," si Holy Spirit na po ito, "and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers, and ye shall be my people, I will be your God. I will also save you from all your uncleannesses." So ito po, gawa lang ito ng Diyos na bigyan niya tayo ng panibagong puso, ng panibagong espiritu, ng puso ng laman, pusong laman, para ilagay niya rin sa atin ang kanyang espiritu para lumakad tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang mga commandments, judgments, para gawin natin yon. Ito ang gagawin ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Na tayo ay bigyan niya ng panibagong puso at espiritu at linisin niya tayo ng salita ng Diyos sa ating lahat ng karumihan, filthiness, lahat ng mga idols sa buhay natin, lilinisin niya tayo. Gawa lamang ito ng Espiritu ng Diyos sa atin. Ngayon upang makita natin ang kaharian ng Diyos at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang gawin natin, lumapit tayo sa Kanya. Manalangin tayo, hingin natin sa Diyos na tayo rin mismo ay magkaroon ng kapanganakan sa Kanyang banal na Espiritu. Hindi ko alam kung paano ito gagawin ng Espiritu ng Diyos sa inyo. Pero ako, bilang patotoo experience ko po, walang nag-share sa akin ng gospel, wala ring nag-invite sa akin sa church. Ang Panginoon lang mismo, ang banal na Espiritu, nagdala sa akin sa Panginoong Jesucristo sa Kanyang salita para makilala ko kung sino ang Panginoong Jesucristo. At dun, sumampalataya ako sa Kanya nung naintindihan ko na at nakilala ko na kung sino siya sa pamamagitan ng Kanyang salita dito sa Biblia. Kaya, dito ko masasabi na personal ito, hindi ito pwedeng gawin ng ibang tao sa bawat isa sa atin. Hindi ito desisyon ko, hindi ko yun naging desisyon, hindi rin ito pwedeng gawin ng tao sa bawat isa sa atin. Sabi nga dito ng Panginoong ni Apostle John sa chapter 1, sabi niya doon, He was in the world, ibig sabihin ng Panginoong Kristo, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood,
nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God, or but born of God. So, kailangan ipanganak muna tayo ng Espiritu ng Diyos para tanggapin natin at sampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo. Yan po. Gawin natin, lumapit tayo sa Kanya at manalangin para mas makilala natin kung sino ang Panginoong Jesucristo. Dito natin siya hanapin, kilalanin sa Kanyang salita sa Biblia. Dalangin ko para sa inyo na kayo din mismo, na mga nakapanood at nakapakinig nitong video na to at mensaheng ito dito sa video, na kayo rin ay magkaroon itong personal experience ng kapanganakan ng Espiritu ng Diyos upang makita nyo ang kaharian ng Diyos at makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Na yun ang kalooban ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na nandito sa atin. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat. Amen.